Oo, Yes, sige Direk. Hi Direk, Cathy. Hi! Oo. Hindi, si Catherine kanina was able to answer a bit of it, no? That Marie is closer to her, no? Kasi yung talagang hello, love, goodbye, alam naman natin na ikwento ko na rin yun kung paano ko talaga physically pinahirapan si Catherine just so she could be Joy. And she did wonderfully, no? But because Marie ay may konting pag-shift ng character, that's why Catherine, siya magsasabi kung ano yung tingin niyang malapit. Pero kasi si Alden, nahirapan ako. Kung mas madali nung nakaraan, nung HLG, closer to him, ako naniniwala akong mas medyo malayo yung a portion of the film dito ng HLA kay Alden. In fact, sabi ko sa kanya, Jay, gagawin mo ba to? Ay ano, mararamdaman mo ba to? Hindi, Derek eh. Patay tayo dyan. We cannot say exactly what it is because it's like telling you the story already. But then yes, it's hard kasi hindi si Alden, si Ethan in a certain portion of the film. Yes po, Direk. Kasi there are scenes parang na since nga si Ethan somehow napunta sa Canada for some reason, di ba? May mga bagay doon na parang tinatanong ako ni Direk Cathy, Jay, kung ikaw ba, gagawin mo to? Tapos pag sinasabi ko, opo, Direk eh. Parang nagugulat siya, wala bang ano dyan? Parang this certain trait na hinahanap ni Direk. Sabi ko, tatry ko po, Direk. Pero yun nga, parang ngayon si Ethan is somehow shifted also after, flying from Hong Kong to Canada. And I think one of the reasons why is talagang malaki yung mga epekto ng mga bagay na nangyayari sa atin, sa paligid natin. And yung judgment natin is nababago based on the circumstances around us. So I think yun lang yung naging struggle. Parang yung Ethan before, medyo yung similarities po na meron kaming dalawa, siguro I think it's really love for the family, hardworking, sacrifice, that's him. But right now, medyo may mga bagay si Ethan na hindi niya kayang gawin pero kaya ni Alden gawin. Thank you. Kat? Nag-iisip ako ng seminar. Without spoiling no? Baka ma-spoil At saka, sobrang layo kasi talaga. Sobrang layo. Sobrang layo siya sa akin. Kaya siya masaya gawin kasi malayo talaga. The way she talks, kung paano the way she carries herself, the way she handles things. Sobrang iba siya kung mag ako. Asundutan ko kasi meron kami mga eksena direct. Sabi ko, Catherine, tinatapos mo na pelikula, tigilan mo. Kasi kung si Catherine daw, yun ang gagawin niya. So siguro, pag similarities, I can relate so much sa character ni Ethan. I think, and si Joy and Baliktad kami. Mary, it's Alden. Yes. Iba talaga. Kasi diba si Joy, ano siya may puso din naman, pero parate iniisip niya. Kung gagawin niya, practical ba to? Ganyan. Si Ethan parang puro puso naman. Siyempre nag-iisip din naman siya, but parate siya, sinusundan niya what feels right and kung ano yung feeling niya, kung saan magaan yung puso niya. And I'm like that as a person. Bago ko isipin yung bagay, yung uunahin ko is, tama ba to na feel ko? Happy ba ako? Yung heart ko muna yung inuuna ko and then I think about it. Pag naman si Tisoy, parang ano siya, si Alden. Yan na, dulas pa yun. Lahat kami tawag sa kanya, Tisoy, okay? Lahat kami. Ayaw niya kasi ng Alden. Yan ka na naman, lawyer ka na naman. Totoo, marami. Okay. Promise. Baka kalapasmado yung bibig. So pag si Ethan naman, parate siya puso muna tsaka naiisipin. So nakaka-relate ako sa kanya. So may mga lines at may mga scene kami na ginawa na nakikita ko yung sarili ko na if this happened, kunwari, in real life, I would do the same as Ethan.
So, yeah, I love Ethan. Very relatable yung ano na. Character Nakaka-relate niya. ako sa kanya. Thank you, MJ! Maraming